biyaheng Alabang Muntinlupa papuntang Clark, Pampanga na wala pang isang oras. Isa lang daw yan sa ginhawang ihahatid ng North-South Commuter Railway Project na may high-tech na tren gaya sa ibang bansa. Kailan naman kaya yan masasakyan? Nakatutok si Joseph Morong. Mabilis, maaliwalas at high-tech. Ganyan ang mararanasan ng mga sasakay sa tren ng North-South Commuter Railway Project o NSCR bago ang mga tren at mala-abroad ang feels. Tila nasampulan na nga ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang pagpapatakbo nito sa pamamagitan ng train simulator. Ang mga tren tulad nito ang gagamitin sa NSCR kapag gumagana na yung linya na yon. Katulad dito ng mga tren na ginagamit sa Japan. Sa ngayon, ayon sa DOTR, pinag-aaralan pa kung magkano ang magiging pamasahe pero hindi daw ito lalayo sa pamasahe sa MRT at LRT. We'll make this affordable, no? For sure, this will be at least at par with the fares of buses and jeepneys. No? Right now, the present fares of MRT1, LRT1, LRT2, and MRT3 are cheaper than regular bus and jeep fares. No? May lampas 51 train sets para sa mga commuters sa buong linya ng NSCR at may dedicated na 7 train sets na express na babiyahe diretso pa Clark International Airport sa Pampanga mula sa istasyon nito sa Buendia at Alabang. Ang biyahe, 40 minutes lamang. Ang buong NSCR tumatakbo mula Calamba hanggang Clark pero ayon sa Department of Transportation, mauunang maging operational ang West Valenzuela hanggang Clark na bahagi nito sa unang bahagi ng taong 2028. 95% ng gawa ang Balagtas Station sa Bulacan, pinakamaagang matatapos sa lampas 30 mga estasyon ng NSCR. Malawak ang istasyon at may mga elevators. Environment-friendly din ang mga bubong nito dahil maliwanag at hindi gaanong nangangailangan ng maraming ilaw tuwing araw. Sa Clark, 80% ng tapos ang istasyon, katabi mismo ng Clark International Airport. Pero kung ang buong proyekto ng NSCR ang tatanungin, 40% pa lamang ang tapos na. Ang bahagi ng NSCR sa Metro Manila mula Valenzuela hanggang sukat sa Parañaque, nagkakaroon ng hamon sa mga right-of-way. Tatano tayo sa Buendia, sa EDSA. So medyo, and then we will have to relocate 13,000 informal settlers from Manila to Calamba. Kaya sa taon 2031 pa raw matatapos ang buong proyekto. Oras na maging operational na ang proyekto, lampas 10,000 trabaho ang maibibigay nito na sasanayin sa ilalim ng Philippine Railway Institute. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.